Hello mga ka-G-Lovers, muli na naman tayo nagbabalik. So dahil sa nangyari sa atin, nahack na naman yung channel natin. Ako lagi yung palaging pinagdidiskitahan o ako lagi yung talagang parang pinag-iinitan nito ha. So hindi ko alam kung anong nangyari, basta baka may naklik lang ako na link na hindi ko napansin. So lesson na rin yan para sa atin. Sa nga pala mga ka-G-Lovers, ngayon may share naman ako sa inyo. Ito yun na yung pinakamahirap na i-troubleshoot. So, makikita nyo naman kung ano yung sinasabi ko. Pero itong trouble na to, talagang hindi mo makukuha o mahahanap hanggat hindi ka marunong mag-voltage check. So, ang mangyayari kasi niyan, pag hindi ka marunong mag-voltage check, basta-basta ka na lang magtatanggal ng pisa at i-test. So, kung alam mo mag-voltage check, makukuha mo agad yung trouble na to. So, makikita nyo naman kung anong yung sinasabi ko. So, simulan natin to. Let's get started. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lovers. Problem nito ay wala siyang sound. Talagang totally wala siyang sound. Yan ang titingnan natin mamaya kung ano yung sinasabi ko sa inyo na napakahirap hanapin. So, napakahirap talaga hanapin to. Pero kung tutuusin talaga, nakakatawa kasi itong amplifier na to. Pero isi-share ko pa rin sa inyo kasi tips lang to para sa inyo mga ka-G-Lovers. Malaking tips to sa inyo. Baka kasi makaranas kayo ng ganitong trouble, bali sira-sira na yung mga speaker jack nyo, or makaranas kayo ng ganitong trouble, baka mahirapan kayo o basta-basta na lang kayo magtitest ng mga parts na hindi pa kayo nagtitest ng voltage. Napaka-importante matest nyo yung voltage para malaman nyo kung saan yung problema. Napakadali lang to. So step by step natin tong aayusin at makikita nyo kung paano natin to aayusin. So malalaman nyo kung ano yung sinasabi ko na kung tutuusin napakadali lang hanapin ito kung marunong kang mag-voltage check. So ito na yung gagawin natin. So bali buksan ko muna ito mga ka-G-Lovers. Siyempre fast forward muna na tayo. Habang pala binubuksan natin to, kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pa-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. Then pa-hit na rin na like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video. So, pasensya na kayo mga ka-G-Lover, nalaglag yung ano natin, yung takip na kaya medyo maingay. Bali ito na mga ka-G-Lovers, nabuksan na natin siya. Siyempre, titingin-tingin muna tayo kung may makita tayo mga hindi kinanais-nais na muka. Ay, mali pala. Hindi kanais-nais na mga parts, no. Makita tayo may mga lumubong mga capacitor, tulad ng ganyan, nasunog na resistor, sumabog na output, or nasunog na transistor, lumubong yan. Ito, lumubong na ganito. So, kailangan muna natin nag-physical check bago natin mag-proceed sa susunod na kabanata. Ay mali, susunod na gagawin natin. So dito pa lang mga ka-G-Lovers, mapapansin natin yung mga ganitong problema ay talagang kung pupukusan mo o titingnan mo siya ng maigi, madali mo naman siya mahanap o makikita. Pero napaka-importante matuto ka mag-voltage check para mas madali mo siyang mahanap. So
For demo purposes, so step by step natin itong ipapakita sa inyo. Pero madali ko na lang sana itong aayusin, kaya lang ginawan ko pa rin siya ng video para step by step na makita nyo kung kung paano natin siya aayusin. So ito, simulan na natin. Siyempre pag ganito hindi pa natin alam yung problema nito, ang gagawin natin ay lilinisan muna to, tapos tatanggalin yung mga tornilyo nito para mas madali tayo makapag troubleshoot. So fast forward tayo mga ka-J-Lovers para buksan natin yung mga tornilyo nito para mas madali natin siyang troubleshoot. So mamaya ito pala papalitan natin ito delikado na kasi itong mag-short. So mamaya na lang siguro yan. Importante ay mapatunog muna natin to o mapa-audio test muna natin to. So tanggalin muna natin yung mga tornilyo nito. So fast forward tayo. Okay na, natanggal na natin yung mga tornilyo nito. So next step natin mga ka-J-Lovers ay magto-troubleshoot na tayo. Magsisimula na tayong mag-troubleshoot. Bali pag tinignan mo siya maigi, parang wala pa siya ng history ng solda o repair. So swerte natin, madali natin tong ito-troubleshoot agad kasi wala pa siyang history ng repair. So papakita ko sa inyo kung paano natin siya i-trace o hahanapin yung trouble nito. Ito pala, may history na ng repair. Pinalitan na ng resistor pala dito, yung protection para sa speaker natin. Yung nakalagay dyan na 10 ohms na 1/2 watts. So nasunog na siguro yung dati dyan, pinalitan na. Yun lang naman. Pero yung drive niya, yung output niya hindi pa naman na gagalaw. So simulan na natin sa pag-troubleshoot. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kung paano natin siya ito-troubleshoot. Gagamitin natin yung pag-voltage check natin. Bali, kukunin ko muna yung multi-tester natin mga ka-J-Lovers para makapag-test na tayo. So napaka-importante marunong ka mag-voltage check para matrace mo agad kung saan yung problema. So pasensya na kayo mga J-Lovers, medyo madami kasi akong kinakausap na customer, kaya pinopost ko minsan para ma-entertain natin yung customer. So ito na yung gagawin natin mga J-Lovers. I-test muna natin agad yung voltage biasing. Napaka-importante yan. I-test muna natin yung voltage biasing nito. Dahil wala tayong nasusukat na voltage biasing, so napansin nyo naman sa both channel wala tayong na-test na voltage biasing, jump ka agad dito tayo sa filter capacitor. I-test natin yung filter capacitor kung meron siyang voltage. Meron tayong 53. So nagets nyo? Meron tayong 53 volts. So okay, pumasok yung voltage. Tapos dito naman sa kabila tayo. So wait lang mga ka-J-Lovers, may kinakausap ako ng customer na naman dyan. So pasensya na, madami kasing bumibili. So next natin, i-test natin yung isa pa. 53. 53, di ba? Parehas meron tayong 53 volts. Next natin ay dito tayo sa may daanan ng fuse. Yan, 107. Tapos dito sa lagpas na ng fuse, wala nang voltage. Yan yung sinasabi ko mga ka-J-Lovers sa inyo. Wala na siyang voltage. Dito meron 107, dapat dito meron din 107. Nakuha nyo agad. Dahil sa pagtitest natin ng voltage, madali natin siya na-trace. Ang problema niya ay yung fuse, pero hindi sira yung fuse. Ipapakita ko sa inyo kung ba't nasabi ko
may problema yung connection ng fuse. Wait lang, discharge muna natin. Kasi kung hindi ka marunong mag voltage check, ang mangyari niyan mga ka-G-lovers, na sukat mo na wala siyang voltage biasing or alam mong hindi gumagana, ang mangyari niyan, tatanggalin mo agad yung mga output at ititest mo isa-isa. Bali, skip ko na siya mga ka-G-lovers kasi medyo mahaba pa yung video dahil meron akong kinakausap na customer, may bumili na naman at may nagtanong. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-lovers, kita nyo yung pagkakabit ng fuse natin. Dapat kasi nakasolder yan. Pero sa mga imitation mga ka-G-lovers, ganyan yan. Minsan wala siyang solder. So, sungkitin natin. Mapapansin nyo, napakadali ko lang siyang nasungkit. Napakadali lang. Yan o, ang lambot lang. Yan o, tingnan nyo maigi. Lambot lang o. Bali, yan yung pinakadahilan. Pero pag hindi ka marunong mag-test, mag-voltage check, hindi mo yan makikita agad. So, ang gagawin mo na lang yan, pag hindi mo yan nakikita, magtatanggal ka ng mga output at ititest mo yung mga output na isa-isa, tapos yung ibang parts ititest mo isa-isa. Pero hindi ka nag-voltage check. Dapat importante, makapag-voltage check ka para malaman mo agad kung saan may problema. Bali, ang gagawin natin mga ka-G-lovers ay i-resolve lang natin to, tapos titingnan natin mamaya kung meron pa bang problemang iba. So, yan, nakalagay na. Resolder ko lang siya. So, tips lang ito sa inyo mga ka-G-lovers para lalo sa mga baguhan, para maintindihan kung paano i-troubleshoot yung mga ganitong problema na dito lang pala yung salarin niya o may problema. Kaya dapat marunong ka mag voltage check. So ang gagawin natin mga ka-G-lovers ay resolder lang natin to, tapos check na tayo ulit. Medyo mahirap lang itong i-resolder kasi alanganin ako mga ka-G-lovers, hindi ko buwelo o hindi ako makabuwelo sa pag-solder dahil natatakpan ng stand natin ng camera. So inayos ko lang siya ng maigi para makabuwelo tayo sa pag-resolder nito. Yan, buwelo na siguro tayo nito sa pag-resolder. I-resolder lang natin to, tapos testingin natin siya mamaya. So okay na mga ka-G-lovers na i-resolder natin. Next natin ay i-check na natin to o i-test na natin to. So titingnan natin kung mag-switch on na yung relay at tutunog na ba to. Ito yung mga ganitong trouble ay napakasimple. Basta yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-lovers, matuto ka mag-voltage check o marunong ka mag-test ng voltage. At alam mo kung saan ka mag-test ng voltage. Okay, testingin natin. Bali, napapakinggan nyo, meron na tayong audio sa left and right. Kasi nag-switch on na yung relay, may supply na yung pinaka-drive natin at yung output natin. Dahil lang sa fuse na nakaangat or hindi nakakabit pala.
So next natin ay sound check natin kung okay na ba to. Pagkatapos natin ito ma-sound check, papalitan na lang natin yung mga speaker jack kasi delikado na rin kasi mag-short yon. So testingin muna natin sa audio to o sa music. Titingnan natin kung wala na bang problema o malinaw na yung tunog. Kasi kung malinaw na yung tunog, papalitan na lang natin yung jack ng sa speaker. Kasi yun nga sinasabi ko, delikado na rin yun kasi mag-short na yon. So testing tayo ulit. Bali yan na lang yung gagawin natin mga ka-J-Lovers. Kailangan natin palitan yan. Napaka-importante palitan natin yan. Mag-short kasi yan pag hindi natin siya pinalitan. So palitan lang natin to. Balik tayo mamaya pag napalitan na natin to. So ito na mga ka-J-Lovers, napalitan na natin siya. Safe na yan para gamitin na natin. Kasi importante talagang mapalitan yan. Wala na kasi yung mga plastic niya, magdidikit na yan dyan sa housing niya, di mag-short na. So okay na to mga ka-J-Lovers. Testing na lang tayo para sigurado na. Tapos takpan na lang natin to. Okay na yan. So lipat ko lang siya mga ka-J-Lovers dito sa kabila na tawag niyan na inayos natin na mic jack o kabitan ng speaker connector. So pinalitan lang natin yan. Tapos testing tayo. So yan yung sinasabi ko mga ka-J-Lovers sa inyo. Napakadali lang siyang ayusin. Basta marunong kang mag voltage check. So simple lang ito. Kasi hindi lahat ng oras ay may mahirap kang maayos. Meron din naman simple. Kaya napakaswerte nyo kung ganito yung trouble na makuha nyo. Napakadali lang yan. Pero kung hindi ka marunong mag voltage check, mahihirapan ka nito. Talagang papahirapan ka nyan. Yun lang pala ang problema na dapat nating malaman agad para mas madali natin siyang may troubleshoot. So ito na, tapos na natin siyang makabitan ng speaker, yung bago natin na kinabit na speaker jack o speaker connector. Testing na lang yung kailangan natin. Bali, okay na siya mga ka-J-Lovers. Thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat. Thank you.